Oh. Uni nga mo ata. Uy, yun nga. Malang net. Pero tayo nakita, naging Muslim yan. Naintindihan niyo po ba yung Tagalog? Tagalog po po. Pero kapampangan lang din. Kasi po, metong pa pong pakita mo, maka-video po, hindi mo tapang internet, kaya po napilitan po mag-Tagalog. Dahil kung kapampangan sa ko, hindi po tayo maunawaan ng salamat po sa muna sa ating mga kapatid na bagong Muslim na yumakap sa pananampalatayang Islam ay nag-utos po ang Allah sa atin na panghawakan natin mabuti ang reliyon. Wa'tasimu bihablil jamii wa la tafarraqu. Panghawakan po nating mabuti ang Islam, ang kanyang aklat at ang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag tayong magwatak-watak. Tulad na nangyayari ngayon sa panahon natin, maraming reliyon, dahil na sinabi ni brother, isang Biblia nagkawatak-watak. Sa Islam, ipinagbawal ang magkawatak-watak tayo. Kaya hanggang ngayon nananatiling ang Islam, iisang aklat, iisang paniniwala, iisang propeta, isang paraan ng pagsamba, iisa ang ating kalagayan, hindi pagkakaiba-iba. Ito ang Islam. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, panghawakan niyo mabuti ang Islam at huwag kayong magkawatak-watak. Ngayon pong nasa Islam na tayo, ay alalahanin po natin ang malaking biyaya ng Allah na ito. Malaki pong biyaya ito. Wadkuru ni'matallahi alaikum. Alalahanin niyo po, sabi ng Allah, wadkuru ni'matallahi alaikum. Alalahanin niyo ang biyaya ng Allah sa inyo na kayo alimbawa ay pinatnubayan niya. Napakadalang lang po ng pinapatnubayan ng Allah sa kanyang tunay na pananampalataya at napakasaya at napakaligaya natin na ibinilang niya tayo sa mga napatnubayan. So ano ang unang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na iginawad po sa ating mga yumakap na? Marahil dati ay magkagalit kayo o may magkakaaway sa inyo. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ngayong yumakap kayo na ang inyong mga puso ay gawin niyang magkakaisa. Wa id kuntum a'da fa'alafa bainakum qulubakum. So ginawa niyang magkakaisa tayo. Pangalawa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, paasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ginawa ko kayong magkakapatiran. Sa Islam po, ang pagkakapatiran dito ay higit pa sa kapatid sa tunay na dugo. Ganyan po kahigpit ang kapatiran sa Islam. Kahit na po saan tayo pumuntang lugar, kapag nasabi sa iyong Muslim, titibok sa iyong puso ang tunay na kapatid. Patitibokin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kami po yung nagagalak sa inyo. Totoo niyan. Totoo niyan po. Nasisiyahan po kami at nagagalak. Kami bago kami kapatid sa pananampalataya. Ngunit hindi tayo magkakakilala. Pero ngayon nagkita-kita tayo ay para pong matagal na tayo magkakilala. Isa pa na pinakamahalagang ibinigay na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay yung sinabi niyang nasa bingit tayo ng hukay noon ng impyernong apoy. Yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, faangkadakum minha, ilinigtas ko kayo. Dati po ang kalagayan natin nung hindi tayo Muslim, ang ating paa o ang ating daigdig o paglalakad dito sa mundong ito ay nakabingit tayo sa hukay ng impyerno. Ibig sabihin kung nadatnan lang sana tayo ng kamatayan nang wala sa Islam, sa kabilang buhay ay nandoon tayo sa apoy. Ngunit sa tulong po ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, paangkadakum minha o paangkadakum minkum, linigtas ko kayo. Ito po yung pinatnubayan niya tayo sa Islam. At higit pa po rito, ililigtas na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa pagyakap natin sa Islam ay patuloy po nating babaguhin ang ating buhay handang sumunod sa Allah, gagawin ang ating obligasyon. May pinangako pong maganda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pakinggan niyo po ang sinabi niya. Inuuna ko po yung Arabic. Ito po ang original na sinabi ng Allah. Hanggang ngayon po, nananatili sa original ang salita ng Allah na pinadala kay Angel Jibril a.s. kay Propeta Muhammad s.a.w. Kaya binabanggit ko po ito upang maipakita rin sa inyo na ang Islam, ang kanyang original pang salita ng Diyos ay nandito pa. Ito na lang ang mayroong original na salita ng Diyos.
So ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ لَا تَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ wa kana Allahu ghafurur rahim. Ito po ang regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagong yumayakap. Sabi niya, kung kayo ay hindi sumasamba maliban sa Allah, at hindi kayo pumapatay ng walang katarungan na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban kung ito'y makatarungan, at hindi kayo nakikiapid o nangangalunya, yan po sinabi niya, sino man daw di gumagawa. Ngunit ang sino man gumawa nito, wa may yafa'al zalika, sino mang gumawa nito, ibig sabihin po, dati tayo hindi sumasamba sa Allah. Kung kanino lang po tayo sumasamba. O baka nakapatay na rin tayo, o kaya nangalunya. Ang sino mang gumawa nito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, paparusahan kita sa impyerno apoy. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, doble ang parusa nyo sa impyerno apoy. Ano po ang dobling parusa ng mga mamamatay na wala sa Islam? Una, ang parusang paulit-ulit na bubuuin ng Allah ang tao sa impyerno. Hindi po matatapos ang kamatayan dyan. Ang taong matatalo sa impyerno apoy ay abang buhay na po siyang susunugin. Sa bawat madudurog siya, dahil nasusunog siya, binubuo ulit siya ng Allah. Walang katapusan pong inuulit ng Allah. Walang imposible sa kanya. Kapag sinabi niyang mangyayari, ay mangyayari po. Tulad ng lahat ng kanyang. Yan ang unang parusa niya. Ang pangalawang parusa niya sa impyernong apoy ay dinadagdagan niya po ang init ng apoy. Sa bawat binabago tayo ng Allah, dinadagdagan niya rin ang parusa at init ng apoy. So, dobleng parusa. Ang sino man gumawa ng sumamba maliban sa Allah, ikaw ay pumatay ng alunya, paparusahan kita ng doble. Sabi ng subhanahu wa ta'ala, mananatili ka dito sa kahihiyan. So, mananatili ka sa kahihiyan, waklud fihi muhana, illa man taba, maliban kung kayo ay magsisi, wa amana, at manimpalataya kayo sa akin, sabi ng Allah, wa amila salihan, at gagawa kayo ng mabuti, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasana, ang lahat ng inyong masamang kasalanan, gagawin kong lahat na mabuti. Allahu Akbar. Pagyakap natin sa Islam, ano man ang nagawa natin, sumamba man tayo ng mga Diyos-Diyosan, sumamba man tayo ng kalikasan, sumamba man tayo ng araw at buwan, nakapatay man tayo ng 100 tao, nakapangalunya man tayo, pagbalik mo sa Islam, papalitan ko lahat yan ng mabuti, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa isang kondisyon. May kondisyon. Anong sabi niya? Wa amila amala salihan. Kung gagawa kayo ng mabuti, ibig sabihin magbabago po tayo. Hindi tayo magpapatuloy doon sa dating kasamaan, ay ipagpapatuloy din natin yun. So, kailangan po ang pagbabago. Bibigyan ko kayo ng 3 halimbawa sa talatang yan na ibinagsak ng Allah. Napakaganda. Unang talata, sabi nila, o sugo ng Allah. Ano ang pinakamatinding kasalanan dito sa kalupaan? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sumamba ka maliban sa Allah. Yan ang pinakamatindi kong kasalanan. Ang sumamba ka maliban sa Allah. Kailangan kay Allah ka lang sasamba. Hindi kanino pa man sa lumikha. Okay? Hindi kanino man sa lumikha. So, ang dapat ang pagsamba ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Bakit po ito pinakamasama? Maraming relihiyon, ang lahat nagtuturo po yan ng mabuti. Walang relihiyon na nagtuturo ng masama. Ang katotohanan po, ang nais ng lahat ng relihiyon ay magturo lang ng mabuti. Hindi po ba? Anumang relihiyon ay nagtuturo lang po yan ng mabuti. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat na hindi nila alam ay naturo nila ang pinakamasamang hindi mapatawad ng Allah. Yaong pasambahin nila ang tao maliban sa Allah. Ito ang pinakamasaklap na nangyayari sa ibang relihiyon. Itinuro ang lahat ng mabuti, ngunit pagdating sa Diyos, itinuro nila ang hindi tunay na Diyos.
ito pa naman ang hindi mapapatawad ng Allah. Kaya ito ang pinakamabigat na kasalanan sa relihiyong Islam. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bi. Hindi ko mapapatawad ang mga sumasamba pa maliban pa sa akin. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ngunit lahat ng kasalanan kaya kong patawarin. Wa may yushrik billahi pagkatit sa rais manadima. Ang sino mang magbigay ng katambal sa akin ay tunay gumawa ka ng kagimbal-gimbal na kasalanan. See? Oo nga naman po. Sabi niya, inna syirku la dhulmun adhim. Ang pagsamba maliban sa akin ay kawalang katarungan. Pagkatapos niya linikha ang langit, pagkatapos niya linikha ang lahat na nakikita at hindi nakikita, sasamba tayo sa iba. Ito po ay kawalang katarungan. Kung halimbawa, si Konsyal, gawin natin halimbawang nanalo siya sa kanyang posisyon, at iuupo ko ito, hindi siya Konsyal, ito po ay kawalang katarungan. Hindi po ba? Ganon din po ang Diyos. Siya po ang naglikha lahat ng yan. At kapag dito tayo nagpasalamat, ito po ay gawain kawalang katarungan. Ito po ay hindi mapapatawad ng Allah. At ang lahat ng mga gawa na tinuruan ng mga tao, ng mabubuting gawa, ngunit iba ang kilala nilang Diyos, ang kanila pong gawang ito ay hindi tatanggapin ng Allah. Bakit po? Ay hindi naman po para sa Allah ang ginagawa nila, para doon sa iba. Ang Diyos, ang Allah, siyang may karapatang tumanggap. Kaya ang sabi niya, walau asraku lahabita'anhum ma kanu ya'malun. Kung kayo ay sasamba maliban sa akin, ang inyong mga gawang mabuti ay walang pakinabang sa inyo. Wala pong doubt yan. Ang may karapatan tumanggap ang may-ari ng langit at lupa. Ngunit kapag ginawa natin ito mabuting gawa para sa iba, katotohanan po talagang walang silbi ang gawang ito. Sapagkat siya lang po may karapatan tumanggap ng gawa. Kaya ang pinakamasalaking kasalanan po sa Islam ay makasamba ang isang tao maliban sa Allah. Pangalawang malaking kasalanan, anong susunod Rasulullah? Sabi niya, pumatay ka ng tao. Ano pong kasunod pa? Ang mga lunya ka ng tao. So anong lunas Rasulullah upang mapatawad ito? Sumamba ka lang sa Allah at paniwalaan mong lahat ng propeta at paniwalaan mo ako si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. So ibig po sabihin kung nagawa natin yung mga kasalanan yaon, binasa natin ang aya kanina yung talata, kapag kayo ay bumalik sa Allah, naniwala sa Allah, gumawa ng mabuti, lahat po ng kasalanan ginawa natin, papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mabubuting gawa. Allahu Akbar. Ito po ay para sa atin, lalo na sa mga balikyakap sa Islam. Umaasa po kayo kapag po tayo ay sumunod sa Allah, anuman pong kasalanan na gawa natin na paraan ay patatawarin ng Allah. May lumapit kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa talata din yan, Rasulullah, ako ay mapag-aping tao, ako ay bastos at malaswang tao, ako ay taksil na tao, ginagawa ko lahat ng kasalanan. Kung ang aking kasalanan ay bibigyan mong parte ang mga tao, lahat sila ay mabibigyan ng kasalanan. Mayroon pa bang pagpapatawad Rasulullah? Sabi niya, binasa niya ang aya. Kung ikaw ay magbabalik sa Allah, magsisi ka, gumawa ka ng mabuti, ang lahat ng masama mo pang ginawang yan, papalitan pa ng mabuti ng Allah. So napakapalad po ng mga pumapasok sa pananampalatayang Islam. So may kondisyon lang po ang Allah. Anong kondisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala upang palitan ang masasama nating ginawa ng mabuting gawa? Kailangan po ay maniwala tayo dito sa mga anim na ito tayong balik Islam. Aniwalaan natin na ang Allah lamang ang ating sasambahin. Wala na pong tayong iba pang sasambahin at pag-aralan natin kung paano natin siya sasambahin. Hindi po pwedeng sambahin natin ang Allah nang nakikita natin kung ano ang itinuro ay yung pong gagayahin. Mayroon po tayong pamamaraan ng pagsamba, ang paraan lang ng mga propeta. Hindi po pwede ang invento sa atin. Pangalawa, maniwala po tayo sa lahat ng mga anghel. Maniwala po tayo sa mga propeta, sa lahat ng mga propeta, sa lahat ng mga aklat ng Allah, at sa kanyang itinadhana sa atin, at maniwala po tayo sa impyerno at apoy. At ang isa ay magtakda tayo ng pagdarasal pagkatapos nating maniwala sa kanya. Tayo ay mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Sa mga may kakayahan lang, kung matanda, walang kakayahan, may sakit, hindi po sa kanya obligado ang mag-ayuno. Doon lang po ito sa malakas. At magbigay tayo ng kawang-gawa sa mahirap. Yung mayroon lang, kung wala, tayo ang tatanggap. Katulad natin, mahihirap tayo. Tayo ang maghihintay ng mga mayayamang mga Arabo. Hindi natin obligasyon yun, obligasyon nila na bigyan tayong mahihirap at makapaglakbay sa Maka. Yung may kakayahan din. Kung walang kakayahan, dito lang tayo. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ng ito, pagkatapos sumaksi sa Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong isang pinakamahalaga sa binanggit kong ito. Ito ang unang-unang pinakamataas na ibadah sa Allah, ang ating 5 pagdarasal pagkatapos natin mag-Muslim. Kaya sa ayaw po sa gusto natin, kung talagang tunay po tayong naniwala sa Allah,
Kung gusto mong palitan ng Allah ang iyong masamang mabuti na mabuti, pag-aralan po natin ang sala. Ito ang pagpapatuloy natin ngayon sa Allah, na sinabi niya, kung gagawa kang mabuti, papalitan ko lahat ng masama mong ginawan mabuti. Kung susundin mo ako, sabi ng Allah. Anong sinabi ng Allah? Wa aqimus salah. Magtakda kayo ng pagdarasal. Ilang beses po? 5. Sa ganito sasabihin ng Allah, titignan ko kayo. Kung talagang totohanan kayong sumaksi sa akin, titignan ko sino ang masigasig mag-aral na sala sa inyo upang paglingkuran niyo ako. Ibig pong sabihin, hindi po tayo magdadasal dahil kailangan tayo ng Allah. Tayo po ang may kailangan kay Allah. Kahit hindi tayo manalangin lahat, hindi natin sundin ang Allah. Kahit lahat tayo sa mundong ito, sabi ng Allah, walang mababawas sa aking kapangyarihan kahit katiting, sapagkat hindi ko naman kayo kailangan. Ako ang inyong kailangan. So, ibig pong sabihin, magsasala po tayo dahil kailangan tayo ng Allah? Hindi po. Iniuutos lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ito upang tingnan niya kung sino ang totoo sa atin o kung sino ang hindi totoo. At sa ganito po naman, hindi naman ipinag-utos ng Allah ipababayaan tayong walang gantimpala. Napakalaki po ang gantimpalang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating 5 pagdarasal. Ano ang pinangako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kapag po ginampanan natin ang 5 pagdarasal, tandaan niyo po ito, kayo pong mga bagong balik, kuya, Diyan. Ginampanan natin ito, 5 pagdarasal. Sa takdang oras niya, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, madali na sa inyo ang pumasok kayo sa paraiso. Yan lang po ang pinagbili ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Gampanan niyong 5 beses na mabuti itong salang ito, sa takdang oras, madali na kayong pumasok sa paraiso. Ang paraiso po, mga kapatid, ito ay buhay na walang kamatayan. Pantay-pantay po ang buhay, walang magkakasakit doon. Walang dalamhati, walang problema, walang hanap buhay, walang sakit ng loob. Mabubuhay po tayo ng walang kamatayang ligaya lamang. At higit sa lahat, makikita natin ang dakilang tagapaglikha na naglikha ng lahat ng ito. Makakalimutan natin ang ganda ng paraiso kapag po nakita daw natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na manluluksa. So ito po ang tinatarget natin ngayon at iniiwasan naman natin ang apoy ng impyerno. So sa ganito po, ito po ang paraan upang makapasok tayo sa paraiso ay ang sundin natin ang 5 beses na pagdarasal. Pagsikapan po natin, kung mayroon pong hindi makabasa sa atin, sanhin ang malabo ang kanyang mata. Pagsumikapan po natin magpaturo ng berbalan sa bibig, tulad ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya marunong bumasa, hindi siya marunong sumulat. Ang propeta po natin, sallallahu alaihi wasallam, si Jibril, pinadadala ng Allah kay Angel Jibril ang salita ng Allah sa pamagitan po ng manu-manong bibig. Sinusunod lang po ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi po natin maiidadahilan na tayo ay hindi marunong magdasal. Kung tayo po ay nakaririnig, ay magputuro po tayo ng berbalan. Ito po ay sunnah, sapagkat ito'y paraan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay kaparaanan kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi po siya marunong magbasa, magsulat. Ang ginagawa ni Jibril, pag binibigkas po ni Jibril, binibigkas niya rin po. Humingi po tayo ng tulong sa Allah kapag po tayo nagpapaturo para madali tayong matuto, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siya pong nagbibigay sa atin ng karunungan. So gampanan po nating mabuti ang ating pagdarasal. Yan lang po ang uunahin muna natin pansamantala, ang ating obligasyon na pagdarasal. At ang iba po ay tsaka na po natin sasabihin, sapagkat sa ganito po, hindi po tayo mahirapan. Hunain muna natin ang 5 beses na pagdarasal. Yaong kung marunong nang magdasal dito, ipinapaalala sa inyo, pananagutan nyo ang mga kapatid nating bagong ito. Kailangan turuan nyo sila at tabayanan nyo po sila sa kanilang pagdarasal. Huwag po nating idaos ang ating sariling sala na ang mga kapatid pong bagong yakap ay hindi po nagdadasal. Ito po ay pananagutan nyo sa kabilang buhay. Kaya pinalaalanan ko po, sino man marunong magdasal dito, ay obligado nyo po asikasuhin ang mga bago nating kapatid na ito. Talagang kung mahal natin ang mga kapatid na ito, ay hindi natin pababayaan mapariwara ito sa kabilang buhay. Pero magsumikap po tayo na matutong magdasal, sapagkat po saan man tayo manoroon, ang 5 beses na ito ay kailangan po natin gawin. So kapag ginampanan po natin na mabuti ang salang ito, madali na po sa atin ang magtagumpay. Ngunit kung pababayaan po natin ang sala, bibigyan ko rin kayo ng babala na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung binabayaan ninyo ang sala pagkatapos nyong yumakap sa Islam, pakatandaan nyo po ito. Ang parusa ay impyerno na po, ipakatandaan nyo po. Pagkatapos natin yumakap sa Islam, at tinalikuran po natin ang sala, kaya ng mga nauna sa atin, fakalafa min ba'dihim adawus sala, no? Pasaw pa yung kay na gaya, itatapon sila sa impyernong apoy. Fakalafa min ba'dihim adawus sala.
mayroong unang panahon sa inyo na ang kanilang sala ay pinabayahan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinabayaan nila ang kanilang mga sala. Anong dahilan? Wattaba'u syahawat. Sinunod nila ang gusto na lang sa kanilang sarili. Hindi na sila nagdasal at pinabayaan na nila ang kanilang pagdarasal dahil ang gusto nila ay masunod lamang sa kanilang sarili. Nangako po ang Allah, pasawpayaw kayo na gaya, itatapong ko kayo sa impyerno. Ang gaya, isa po itong lambak sa impyerno nga po ay na lugar. At doon po itatapon ang lahat ng tumalikod sa Allah sa kanyang pagdarasal. Ito po ibabala lang po sa inyo upang lalo tayo madagdagan ng takot at hindi natin talikuran ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon pang aya sa Quran na ang mga taong Muslim tatanong sa impyerno kung bakit sila nandoon. Masalaka kung pisakar. Sasabihin na kalulam na kuminal musallin. Bakit kayo nasa impyerno? Hindi ba Muslim kayo? Nagsasala kayo? Hindi na kami kabilang sa mga nag-alay ng sala. So malinaw po ang tumalikod sa sala ay malinaw pong nananahanan siya sa impyernong apoy. Kaya sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung tayo'y madatnan ng kamatayan, hindi na nagdadasal. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walaw iftadabi. Walahum adab faulaika lahum adabun alim walahum wa ma lahum min nasirin. Ang sino mang mamatay sa inyo na tumalikod kayo sa sala, hindi na kayo mananampalataya sa Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tumalikod kayo at nadatnan kayo ng kamatayan na hindi nagsasala, punuin nyo mang ginto ang mundong ito upang pantubos nyo sa akin sa impyerno ng apoy, hindi ko ito kailangan at tatanggapin. Kayo ay kabilang sa mga talunan, walang makakatulong sa inyo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay babala. So pag sumikapan na po natin kapatid, ngayon nasa tuwid na tayo ng pananampalataya. Nakita na po natin ang relihiyon ng mga propeta. Ito ang relihiyon ng Diyos, ang manlilikha. Ito ang relihiyon ng Allah. Inna dina indallahil Islam. Walang relihiyon sa akin maliban ng Islam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ang sino mang maghanap ng isang relihiyon maliban pa sa sumusunod sa akin, magpapatalima sa akin, mabibilang kayo sa talunan sa kabilang buhay, sabi ng Allah. Walang relihiyon po maliban ng Islam. Relihiyon po ito lang lahat ng propeta. Ang Islam, ang ibig sabihin po ay susunod tayo sa batas ng Allah, susuko tayo sa kanyang panutuntunan, siya po ang ating sasambahin lamang at wala na pong iba. So ang sino mang tumalikod sa Allah pagkatapos nating dinikha niya tayo binigay ang lahat, kahit punuin yung ginto yan. Kapag patay ka na, magsisi ka sa akin, hindi ko kailangan ng kayamanan mo, itatapon kita sa impyerno, walang makakatulong sa iyo at mananatili ka dito kung pihakali doon nang magpakailanman ng walang kamatayan. Kaya't napakapalad po natin nag-pray. Sino sinabi ko kanina umpisa? Napakapalad po natin sapagkat iniligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bingit ng hukay ng impyernong apoy. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, pag-aralan po natin ang ating pagdarasal. Huwag tayong magpatalo kay Shaitan. Pagkatapos niyo pong nanampalataya sa Islam, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, darating na si Shaitan upang udyukan kayo kung bakit kayo pumasok sa Islam. Hindi nyo ba alam na maraming bawal sa Islam? Hindi mo ba alam na masama ang Muslim? Uudyukan kayo ni Shaitan upang magbalik sa pagtalikod sa pananampalataya Islam. Paglabanan po natin bilang babala, si Shaitan po ang uudyok sa atin upang magbalik sa kawalan o kadiliman. Paglabanan po natin ito. Ito ang matuwid na landas. Paalala po sa inyo, pagbago po tayo, sundin natin ng Allah ang lahat ng ating ginawang masama. Papalitan ng mabuti ng Allah, naway manatili po tayo sa relihiyong ito. Huwag na huwag po tayong tatalikod sapagkat malaki ang babalang na ibigay ng Allah. Ang sino man tatalikod sa relihiyong Islam, pagkatapos niyang pinasukan at talikuran niyang Allah, sa kanya ang buhay na habang buhay doon sa ipoy ng impyerno. Ipalayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Narito po kami mga kapatid. Ang aming layunin ay upang maging matatag kayo sa inyong relihiyon, sa inyong pinasukang pananampalataya. Ang nais lang po namin ay maipaabot ang ganitong mga bahaging salita upang makapulot ng kakaunting butil at kapakinabangan upang magpatatag ng inyong pananampalataya, inshallah, sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo. Sa inyo naman kuya, malinaw na iparating namin mula sa banal na Quran na sinabi ng tagapaglikha, wala akong tatanggaping relihiyon maliban lamang ang Islam. Ang Islam ay pagsunod sa akin. Susunod lang kayo sa akin, hindi sa aking nilikha. At sino mang humanap ng ibang relihiyon sa kabilang buhay ay kabilang ka na sa mga talunan. Paalala rin po sa iyo kuya, at hanggang may pagkakataon pa kuya, kung gusto mong makamit ang lahat ng binanggit ko sa bagong yakap, ay makakamit nyo rin po. Wala akong pinag-iba. Alhamdulillah.
So mga kapatid ko sa pananampalataya, pagsumikapan po natin pag-aralan ng sala. Para sa mga marunong magsala, nakikiusap kami mga kapatid. Obligado yung pong turuan ating mga kapatid sa pananampalataya at antabayanan. Kung maaari po ay gumawa kayo ng isang puok, dasalan nyo dito pansamantala upang makapag-lead ang isang marunong magsala sa inyo. Ang sala ng isang marunong magsala sa inyo, kahit hindi kayo marunong lahat po kayo ay nakapagsala na. Kaya kailangan yung gumawa ng grupo, 5 beses na pagsasala. Tawagin yung marunong magsala. Kapag nagdasal po ito na sa likod kayo nang nagsasala, kahit po wala kayong sinasabi. Pansamantala, kapagkat wala pa po kayo talagang alam sa sala, ang lahat po ng inyong sala ay tanggap. Kung maaari sa mga hindi pa marunong ay magsabi na walang dapat sambahin maliban sa Allah, si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah, subhanallah akbar, kahit yan po ay sapat na kapag kayo nasa likod ng imam. Kung wala pa naman po, alhamdulillah, mananagot po ang mayroong kaalaman sa sala dito kapag pinabayaan po kayo. Kami po ay saksi dyan. Kaya mga kapatid namin sa pananampalataya marunong magsala, pakatandaan nyo, kayo ay mananagot sa kabilang buhay pag hindi nyo inatabayanan ang mga kapatid na ito. So mga kapatid, yaon namang marunong magsala, huwag naman ibuhos natin sa kanyang responsibilidad. Puntahan din po natin siya. At tayo ay magpasala sa kanya, magpatulong upang ipagdasal niya tayo. Tulong-tulong lamang po. Huwag nating ipapasal sa kanya ang hindi niya rin po kayang pasalin. Puntahan po natin at paidaos natin ang sala sa kanya. Sa ganun po, kahit wala tayong sinasabi, kapag mayroon tayong namumuno sa sala, wala kang kaalam-alam sa sala, tanggap po ang iyong sala 5 beses araw-araw. So magpaturo po tayo sa mga may kaalaman sa nagdarasal po. Ito na po, patunayan natin sa Allah ang tayo ay sumuko talaga sa Kanya ng totohanan at gagawin natin ang Kanyang ipinagutos. Susunod tayo upang sa ganun po ibigay niya ang paraiso sa atin. Okay? So mayroon pa po susunod natin mga kapatid na gustong magparating sa inyo, bigyan po natin sila ng pagkakataon na makapagbahagi din po sa inyo at sasamantalahin na po namin dito dahil napakadalang lang po nito. No? Okay. Wa akhiran alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.